Pipe Network presents. Hello everyone! Welcome back to Rewind, a throwback podcast where we rewind to the past with a sip of wine. Pero, this episode, hindi masyadong past ang i-rewind namin. Ano lang, distant past, parang gano'n. Kasi, babalik tayo sa 2022 kung kailan nagsimula ang isa sa pinakamaituturing talaga na phenomenal na teleseries ng GMA. And now, it holds the record of the longest running daily soap opera ng Kapuso Network, o di ba? At yan ang abot kamay na pangarap, hindi pwedeng palampasin na walang episode or wala tayong gagawin for AKNP. And of course, ang kasama natin ngayon sa ating chikahan ay ang head writer and concept creator ng abot kami na pangarap mismo, di ba? Siyempre, kanina pa ba tayo lalapit para malaman ang mga kwento sa likod ng teleserye ating sinusubaybayan tuwing hapon. And aside from that, she was also part of the creative team behind some of the iconic Kapuso shows. Lalo na sa panghapon, ang mga Mm. programs na Alakdana, Impostora Oh my Remake noong God, ang tagal na niya. 2017, The Stepdaughters, na favorite Yeah. ko, at Oo. ika-anim na utos. So let's welcome to Mhm. our show, Miss Jeng de los Reyes Delgado. Hi, Miss Jeng. Tama ba? Hi, Yun ang JP. pangalan ko, Ako, no? yeah. Ayan. Angeli talaga, pero Jeng, mas kilala ko sa lahat na Mhm. Jeng lang. Sa abot kamay po kasi Jeng ang credit, no? Pero sa ibang shows yung Mm. Angeli. Angeli. Nilalagay talaga nila yung Yes. real name namin. Mhm. Ayan po, una sa Mhm. lahat, Miss Jeng, of course, congratulations sa success ng Abot Kamay na Pangarap, parang the latest of which is a Thank you. citation from FLG mismo, di ba? Bago siya nag-step Mm-mm. down. No? Mm-mm. Grabe. How do you feel right Commendation, actually. now? Ayun, Ay, commendation. Masaya, masaya. Tsaka honored din kasi lalo coming from FLG tapos nakakakuha kami ng awards din outside GMA, like yung Yes. Anak TVC, yung pinaka-recent tsaka yung sa OFW parangal, parang ganun. So, masaya naman kami at least, na nare-recognize siya. Iba na talaga ang success ng ng Abot Kamay na Pangarap, Mm-mm. no? Pero Mm-mm. ngayon po sa ating chikahan, ang babalikan natin ay yung mga beginnings and naging journey Mhm. ninyo sa programa, no? Pero Mhm. bago natin puntahan yan, syempre Miss Jen, gusto namin ikaw ang kilalanin muna, no? Na inyong mga beginnings din, no? So kayo ba, Miss Jen, saan Mhm. nag-umpisa ang inyong writing career? Yung totoong nagsulat talaga ako sa GMA. Mhm. Pero nag-start talaga yung parang TV career ko sa ABS. So, Oh! Mhm. yeah, galing akong ABS. Siguro hindi naman ako nagtagal din talaga doon, mga 2 to 3 years lang. And then nakilala ko yung creative director at that time. Kasi I was doing theater work before for PETA. And then nagkakilala kami kasi gumagawa pa lang ng mga short film nun si Jun Lana. Mhm. Si Jun Lana, yung siya ang creative director at that time. So, and then nalaman niya na nag-work ako sa ABS. And then sinabi lang niya na, dahil nagkakilala kami sa short film niya, kung gusto mo lumipat ng GMA, okay lang, lipat ka. Parang ganon. So, Mhm. actually siya talaga yung gateway ko to GMA, si Kuya Jun. So, iyon, parang nag-decide na akong umalis na lang sa EBS, and then lipat ako sa GMA. Tapos yun na, sunod-sunod na doon. First writing ko talaga, sinabi ko naman yung Kuya Jun, hindi talaga ako marunong, although gumagawa ako ng play, pero hindi pa ako nakakapagsulat talaga ng long form narrative na for TV, ganyan. Yes. Kasi ibang disiplina rin yun eh. Tutulungan kita. Ganun. Okay, sige po, ganyan. Bata pa ako noon. Tapos, ang una kong TV script talaga is for Magpakailanman. Oh, the old magpakailanman pa. Pero Mm. si Tita Mel pa rin yun. Yes. Yun. So yun yung first TV long form script ko. And then from there, usually yun din talaga yung magandang training kasi parang wakasan siya. Yeah. Hindi pa talaga siya yung daily, parang gano'n. Kumbaga may beginning, middle, and end na kwento. So, yun. From there, yun na. Tapos, kung saan-saan ako nilagay na. Siyempre, at first,
hindi ko pa naman talaga maging writer, and then naging brainstormer muna ako, which is sa kung saan-saang mga, tapos ang dami rin namin pinagdaan ng workshop within GMA, writing workshop yan. So, tinitrain din yung mga tao sa loob, sila Sir Roy Iglesias, sila RJ Nueva, sila Jun Lana, nagpa-facilitate nun, sila Sir Don Michael Perez, Mhm. yan. So from there, meron, inaano kami ni, tawag doon, binabato sa mga show as brainstormer. Mhm. So, ang first brainstorming ko talaga noon was for Marimar. Ah, yung unang Marimar, Marian Rivera Mhm. Ding Dong Dantes. Tapos, yun na, Wow. sunod-sunod na yun. Although ang tagal din talaga yung transition to write at that time. Pero marami naman kami natutunan as brainstormers. Kasi after this show, dun din kasi makikita kung marunong kayong mag-isip ng kwento, kung paano nyo ititilad-tila rin yung kwento to make it Mhm. a soap opera, ganyan-ganyan. Yes. So, maganda ding training siya at the same time. Yun. Tapos, pero syempre, dapat kailangan mo pa rin, meron pa rin talagang break na pagsulatin ka. At Mhm. doon minsan, sort of tinetest kami yung mga brainstormers na, sige nga, gawa ka nga ng 1 day, tapos 2 days na, yung mga ganyan. Until, yun, tututo ka na rin through experience. Kasi ang tagal ko na rin eh. Mga more than 15 years na ata ako sa GMA. Ano ang first Mm. ano nyo talaga, Miss Jeng? Yung talagang doon na kayo nagsulat? Ang naalala ko, kay Kuya Aloy Adlawan, siya ang head writer ko noon, Gumapang Ka sa Lusak. Ay, Oh, hindi. Hindi ko, hindi yun eh. Si Jeneline yun eh. Katrina Halili Star yun eh. magdusa ka? Magdusa ka. Aha. Magdusa ka. Yan. And then, next nun yung Gumapa Ka sa Lusak. Doon, pinagsulat na ako after. Kasi titignan Mhm. nila eh, marunong ba magsulat to? Sige nga, pagsulatin natin. Tapos, syempre, daming comments yun, dahil nga bago ka Yes. pa, dami pa rin revision, ganoon naman talaga eh. Tapos, syempre, pag nakita naman nilang mayroon kang potential or merong room to grow, teachable ka, tapos matyaga ka, willing to learn, as in, kahit ilang drafts pa yan, go lang. Ito, ganun lang naman. Matagal na journey din. Na nag-start din kayo, talagang afternoon na din, drama-rama sa hapon pa, no? Hindi, siguro ba kayo dahil yun lang talaga available that Ah, time. ah. So parang, at saka hindi pa siya prime time, So, so parang pwede pang mag-test ng mga baguhan mhm. dito, parang gano'n. Yun. Yes. Pero sa concept, kasi di ba ngayon yan, ngayon, lately yan nauso, parang 2010s na Miss Jeng, na i-credit yung Mm-mm. concept mo kahit hindi ka part ng writing team or hindi ka head writer, di ba? Kayo, Mm-mm. naalala Mm-mm. niyo ba what was the first concept that you pitched and got approved? Oo. Pyra. Oh! Pyra ang babaeng ako. Yun talaga yung first. At first time ko nakita yung pangalan kong malaki Aha. sa TV. So, yun. Kasi kasi Tapos, sa ayun. OBB yan nilalagay talaga, di ba? Mula sa original, Pero nagkatha ni, ano. hindi pa ako head writer nun. Pero Aha. ilalagay nila. Kasi ikaw yung nag-pitch eh. Tapos, ang dami rin pinagdadaanan ng pitch eh. So, Correct. yun. Mhm. So, Mm-mm. payo na pala, no? Wow, so part kayo ng career ni, ano, ni Thea Tolentino. Kasi di ba yan ang talagang first, ano niya, Star break niya. sa, ano, Mm-mm. TV. Galing. Mm-mm. Mhm. Then, yun na, nagsunod-sunod na, of course, yung mga ginawa ninyo Sunod-sunod for. na Kasi, hindi for naman porket GMA. nag-afternoon prime, ay hindi kayo nagpa-prime time. Minsan sabay, di ba? Mm-mm. 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 Marami Mhm. rin akong ginawa sa prime time actually. Pero as Mhm. brainstormer then going to writer, marami ako natutunan doon. Yeah. Amaya, Oh! Indio, yeah. Ito yung mga shows ni Miss Suzette noon. So, Mhm. isa ako sa writer na lagi niyang sinasama sa shows niya. So, nakapagsulat ako for Amaya, Indio, yan. Tapos, yung My Husband's Lover, Mas Rich Man's masama. Daughter, yan. Grabe, So, mga iconic pala din ng mga teleserye mo, Miss Jeng. Ibang ano, level. Pero, kasi thank nag-prepare ako you. eh. Pero ang mga naihanda ko lang na mga shows na alam kong kasama kayo, mga afternoon prime lang, yun na check ko. Kasi nga ang daming show sa prime time, di ba? Ang hirap Mm-mm. isa-isahin. Pero Pero, pag ganun-ganun lang naman kami. mhm.
Pero Ayun, syempre, ito na. palikot-likot. With the phenomenal teleserye of 2022, 2023, going to 2024, na kayo ang gumawa talaga ng konsepto at yon ay ang Abot Mm, Kamay na Pangarap. So, eto yes. na, balikan na natin, Miss Jeng, yung beginnings ng show, Okay. no? Start, ang concept Yes. ng Abot Kamay. Like, how were you able to conceptualize such a story like that? Yung mga beginnings. Nag-umpisa lang kasi yan kasi sa management namin, usually nagpapahanap ng mga certain types of stories. Uh-huh. Minsan, meron talaga silang nare-request na types of stories. Minsan naman, wala. As in, bahala kayo kung anong gusto niyo ibigay. Depende sa slot. Usually kasi pag afternoon, heavy drama talaga. Parang gano'n. So, nagpahanap ng inspirational. Basta something like nakakatuwa lang. Hindi masyadong mabigat. Ganyan, ganyan. Eh, Mm-hmm. meron naman kaming team per team. So yun, actually nag-umpisa lang siya sa parang germ na kasi meron yung this, pag umuwi ako sa bahay ng mother ko sa Bulacan. Meron kasing naglalakad doon na parang hindi naman siya taong grasa, pero para siyang crazy woman na, pero maayos siya, functional. Pag lumalakad siya, super English siya magsalita. English, 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 English. Oh. Teacher kasi siya eh. Tapos, para siyang pag nagsasalita siya, perfect diction, perfect grammar, perfect English. Tapos para siyang nasa korte. Tapos napafascinate ako sa kanya. Pero yun lang ginagawa niya. Wala siyang kausap. And then doon nga naisip ko, what if may taong grasang matalino? Parang siya. Hindi naman siya Mm-hmm. technically taong grasa or pulubing matalino. Ganun lang yung idea. And then parang dun sa pitching team namin, sa group namin, kasi per group kami, nabanggit ko lang yun, pwede po bang parang, ang naiisip ko lang po, character lang talaga siya mag-uumpisa eh. Tao siya, syempre. Tapos, mahirap, as in literal na mahirap kung kaya nga taong grasang nakatira talaga sa kariton. Pero super talino siya. Super Mm-hmm. magaling talaga siya. Ganyan, ganyan, ganyan. Parang ganyan. Tapos, mahirap lang siya. Ganyan, ganyan. Tapos parang, kasi parang inspirational. Ganun, ganun. Kasi hirap, ganyan. Tapos, syempre, nagdadagdag na rin yung mga consultant namin. Although naisip ko na rin naman na parang matalino siya. At the same time, may nanay din siya. So, kasi dun babangga mo siya sa dramatic arc ng Yes. slot, which is sa hapon. Usually, mother-daughter, father-son, mga ganyan, magkapatid, ganyan-ganyan. Kasi dapat filial ang kwento. So, Uh-huh. kailangan may nanay to or kung hindi nanay, kapatid, ganyan-ganyan. So, may nanay. So, naisip ko parang, what if yung nanay niya hindi naman matalino, pero siya super talino. Ganun lang siya nag-umpisa. And then, nung pinitch yun, sige, okay yan, ganyan, ganyan, ganyan. So, gawan mo na lang ng kwento. So, may nanay na hindi matalino. Hindi ko naman inisip na talagang ano siya, zero knowledge. Hindi lang talaga siya matalino. Hindi siya nag-aaral, ganyan. Pero meron siyang anak na super gifted. Super talagang, kung paano yung peg ko yung sa kapitbahay ng nanay ko sa Bulacan. Tapos bata. Tapos okay, ganyan, ganyan. Tapos, ang gusto ko lang naman kasing idea na may bata na kasabay niya yung nanay niya mag-aral sa school. Yun, Ah. hanggang doon lang siya. So parang yung Ah. concept niya is hanggang doon lang. Si Hart, yung original artista ng Yeah. Abot Kamay, na bata siya. Ang kwento lang is may nanay siya na ayaw mag-aral kasi natatakot siya dahil baka ibuli siya. Tapos nung nag-aral na siya, tinuturuan niya yung nanay niya. So meron lang Ah. silang journey na mag-ina na mag-aral. Kasi parang very inspirational kasi yung pag-aaral, lalo sa mga Pilipino. Yes. Education, isa talaga to sa mga inaasam at iginagapang ng mga magulang natin. As in, very important siya sa buhay ng mga Pilipino ang makapag-aral, makapagtapos. So, yun muna. And then parang nung pinitch siya, parang hanggang ito lang ba yon? Wala bang pwede siyang ibang gawin? Paano kung lumaki siya? Sige. Ngayon, kung magtapos, ma-end na yung idea na batang genius Aha. siya. So, okay, sige, kung gagraduate siya at batang genius siya, ano bang pinakamadali para sa isang genius? Tsaka pinakapang matalinong trabaho. Alam mo yung gano'n? Correct, Eh di yes. doktor. O sige, magdodoktor siya. Ano ba yung pinakamahirap na sangay ng pagdodoktor? Neuro. Kasi yun talaga Ah. yung, dahil genius siya, kayang-kaya niya yun. Di ba? Ganyan, ganyan. Ah. So,
o di sige, di nagdagdag ng additional na kwento for that. For nung graduate si Young Genius, ito na yung naging kwento niya. Naging pinakabatang doktor siya na neurosurgeon. Kasi bakit kaya neurosurgeon? Tapos parang, ba't hindi po pwedeng internal med na lang siya? Ganyan, ganyan. Tapos in-explain ko, kasi pag ang dami kasing magtatanong niyan pag nagpipitch ka, Yeah. bakit ito? Bakit ganyan? Then, in-explain ko, neurosurgeon kasi halos walang neurosurgeon sa Pilipinas. Hindi man halos wala. Kakaunti lang talaga bilang ang mga neurosurgeon sa Pilipinas based from research. At matatalino talaga itong mga to. So, automatically, kung super genius ka, yun ang i-aim mo. Yung pinakamahihirap na bagay sa mundo, kumbaga. So, yun. So, doon siya nag-umpisa. Yung batang neurosurgeon, tapos yung nanay niya walang pinag-aralan. Mhm. Na, in the end, kasi yun din yung journey ng nanay niya, kung paano siya makakapag-aral. Mhm. So, Ngayon ko na yun. na-gets kung bakit nga neurosurgeon. So talaga inano niya na, kumbaga, sinagad niya na extremes Oo. na to, na Oo. pinakamahirap, pinakaano, Oo. na kasi Mm-mm. nga genius. Pero, would Mm-mm. you remember, Miss Jen, kung kailan to nag-start? Kasi I remember, hindi lang pala to basta 2022 kasi sa Omnibus Plug ng 2022 shows, may title na, di ba? Naabot kamay na Mm-mm. pangarap. Mm-mm. Naalala ko lang. So, matagal na to, 2021, Matagal mga na, ganun mga pa. 2021. Kasi matagal talaga yung process ng pitching. Buwan siya inaabot. Yeah. Kasi ang daming pinagdadaan ng panel, ganyan. Mhm. Yun. So from the get-go na nagkaroon na ng bagong dugtong ng kwento, talagang medical field na yung naisip nyo na Mm-mm. Mm-mm. milieu. At yun yung naisip namin pwedeng mapahaba pa. Aha. Yan. Hindi kasi nasa tanong ko dito yan na handa ba kayo? Kasi di ba originally 8 weeks lang naman pagka ano yung parang yung initial na mga takbo ng Mm-mm. serye unless Mm-mm. mag-hit talaga at mag-extend. So ibig sabihin Mm-mm. prepared kayo kung sakaling tatakbo ito ng more than one season. Depende. Ang isang show talaga usually, lalo sa hapon, 3 months. So, mga 12 to 13. 13 weeks. Ah, So, meron ng ano yon. Pero kapag tumataas yung ratings, padagdag ng padagdag yon sa gitna pa lang. ah. So, pag nakita nilang uptrend siya, dadagdagan talaga siya. So, yun. Mhm. Until nadagdagan siya ng nadagdagan, Oo. hindi naman namin ini-expect din talaga. Kasi nagkaroon ng organic hype din yung show. So, Yes. yun. And now, the longest running teleserye of GMA. Wala na. Alam ko na dethrone nyo na yung original Ikaw Lang Ang Mamahalin. As Talaga, of hindi ko alam. last week. Talaga. As we were Wow. recording this, na, ano, as of last week, wala na. Hindi na siya ang Oh. longest. So, ang Oh, haba na okay. nung Oh. journey ng show. Grabe. Okay. So, Ah, eto thank na, you. yung pagbuo niya ng Mm-mm. show, no? Paano niya napasok yung family issues na ni Annalyn na or paano niyo pala nalaman na si Annalyn pala muna ang character ninyo at si Lynette and then yung naging family niya. Paano nalaman kung paano binuo yung karakter? Yes, yung character niya. Tsaka bakit Annalyn Santos talaga of all the names. Kasi ang ganda ng recall eh. Siyempre, kasi from the pitching talaga, meron talagang main character. Yeah. So, meron talagang, wala pa siyang name, pero meron na talagang character na itong batang to, matalino siya. Pero mahirap siya. At kahit gifted siya, intellectually, emotionally, zero siya. Ah, Meaning, mahirap, wala siyang tatay, kinahihiya, yung nanay niya, kinahihiya sa paligid dahil sort of quote-unquote boba, ganyan. So, doon kasi nagmumula yung magagandang struggles eh. Kapag bibigyan mo siya ng regalo, pero ang dami mong conflict na palibot sa kanya. Gaya nung wala siyang father. So, pag ang isang batang walang father, usually naghahanap ng ama. Ngayon, hindi naman niya madaling mahanap yung ama niya kasi yung ama niya may ibang pamilya. So, yun. So, mas, parang meron talagang ah, arc baga papunta doon. Kung paano siya mare-reunite si tatay niya, kung paano siya makukumpleto bilang tao, kahit matalino siya, yung ganon. So, parang uh-huh. sa utak niya, kumpleto siya sa puso niya, hindi. Parang ganon. So, parang sakit, di Yeah. ba? So, tapos yung nanay niya may personal journey din siya from somebody na walang pinag-aralan. Tapos,
papunta din siya dun sa journey kung paano siya i, i-uplift yung sarili niya through her own daughter na rin. Kasi actually Yes. na-inspire siya sa anak din niya. Eh. So, yun. Yung mga names naman, Annalyn, actually, mga personal na choices na lang yan. Kasi, kunwari, Okay. kasi, ito yung kaklase ko ng grade 2 si Annalyn. Mabait siya. Sige siya. Wala namang talagang malalim na thought about it. Pero minsan kung ano na lang yung maisip mo. O what Tas comes in your bagay. mind na bagay. Kasi noon na yung Lynette kasi, pinangalan ko siya actually sa anak ng kasambahay namin. So, si Lynette. Mhm. So, yun. Tapos parang ano bang bagay? Kung ikaw si Lynette, usually kasi uso sa mga Pilipino yung papangalan mo sa parang sa sarili mo din yung anak mo, di ba? Yeah. Yung basic yung Ana. So, Lynn. So, Annalyn, ganyan. And then partly kasi meron akong kaklase na Annalyn ang pangalan nung grade 2. Hindi ko siya makalimutan. So, nilagay ko yung pangalan niya. Yung ganun lang. Mhm. Ganon. Kasi pag ano din ng ibang writer, usually mga pangalan ng kaibigan nila, pinapasok nila. Apelido Yeah. ng kaibigan nila, pinapasok nila. Kasi wala na iba maisip. It's just, yun nga eh. Mm. Hindi kasi Yes. naalala ko lang, no, ano, dapat later ko pa to ikikwento. Pero kasi one of your writers, si Miss Tina Velasco, I haven't met her Ah, ha, ah. but Ah, I am ah, ah. close with one of her good friends na Ah, ah. fashion designer, si Tita Carmen. Isang episode daw, pinapanood sa kanya. Tapos, merong Ah. Lola Carmen yata or something dun sa episode. Tapos sabi, ikwento sa amin ng tita ko na sabi niya, nako ha, ginamit mo na naman ang pangalan ko, ginawa mong Mm, character na mm, tinulungan ba ni mm, mm, Annalyn or mm, something. Basta isa sa mga mm, lola mm, na mm, mm. characters. Pero hindi naman Ah, siya ah. parang main cast ata. Parang Mm, one mm, of those mm, lang na nakilala ni Annalyn mm. nung may bomba yata. Bomba episode Mm, ata. mm, 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 So, mm, wala. Tawa lang mm. kami ng tawa. So, doon ko tuloy naisip, meron kayong mga kwento or mga personal hugots or trivia from Mm, the names. So, mm. ayan pala ang pinagmula ng Annalyn from your grade Marami. 2 classmate. Mm-mm. Yung pangalan ni Doktora Enriquez, Katie Enriquez, yung buong yun, Yeah. pangalan yun ng kapatid ng writer namin, na doktora din. Ah! Oo. Kasi isa sa mga writer namin, si Kutz Enriquez. Yes. May, Oo nga, may no? ate Oo. siya. May ate siya, Katie Enriquez, na doktor. Eh, doktor din Mm, si Katie Enriquez. So, doon niya pinanghalan. Yung mga ganon. correct. Ang ganda, actually, ang O, gaganda nga po nung mm-mm. names ng mga doctors yun. Yun, si Doc Katie, pati si Doc Patricia Menor. Si Mm, mm, Dr. Ray mm, Meneses, yung mga parang pag mm, mm, didikit mo mm. sa doktor, ang Parang ganda nung totoong doktor. andulas. Oo. Oo, Oo, ang yun. galing. So, eto naman po, sa medical part of the story, no, was it easily Mm. approved na maging medical drama siya? Or yun yung maging milieu? Oo. Kasi Mm-hmm. hindi pa nagagawa yun. Hindi pa Yeah. talaga siya nagagawa. Tapos it follows nga, dahil nga, hindi naman basta-bastang nag-aral lang na estudyante yung character namin. Genius kasi siya. So, Yes. it follows na kung genius to, ito yung pwede niyang tahakin Mm-hmm. na na profession, kumbaga. So, from the get-go, may consultant na kayo for medical consultant. From the pitching itself, wala pa talaga. Pero ako, nagko-consult ako sa kakilala kong mga doktor. Aha. So ano lang yon, parang talagang chika. Dok, may tatanong po ako, ganyan-ganyan. Paano po pag ganito, ganyan-ganyan? Paano po pag ganyan? Hindi pa siya official. Not until nag-start na yung scripting, dun Yeah. talaga kailangan na talaga ng doktor doon. Mm-hmm. Na siya na yung titingin ng script, siya din yung nag-a-assign ng kung sino pupunta sa taping para pagmasdan yung proseso. Mhm. Yung So talagang ganyan. pumupunta rin sa taping. So hindi lang siya talaga for Mm-mm. for Mm-mm. the scripting, but for also for the Mm-mm. Mm-mm. production. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Minsan, pag hindi siya available, nag-a-assign siya ng mga colleagues niya. Tapos Oo. minsan naman, nangyayari din minsan na kapag nagtitaping kasi talaga sa totoong ospital, di ba? Yes. Doon sa ospital na yon, minsan yata, I think kumukuha sila ng taga doon na Ah. kunwari, ang mga eksena naman, kunwari hindi neuro-related, ER related lang, mga ER doctors talaga, kung sino yung assigned doon, nakikita Mhm. nila. So, Ang consultant niyo po ay talagang neurosurgeon din. yes.
Mm. Wow, sino siya? Pwede First bang trip, i-name? si Doc Mau Baihon. Mhm. Dr. Baihon. Kasi in fairness sa GMA, kasi naalala ko na nag-interview tayo for Ang Dalawang Ikaw, tama ba? Yun din, di ba si Nandun Doc din ako eh. Babes? Yung Si Dr. ano, Monteclaro. oo, na naalala Mm, ko, nandun kayo lahat, the creative team, tas si Direk Joron, mm. tas siya din, kasi nga para kailangan ng, kung halimbawa may questions ako about yung pagiging psychological of the show dahil nga yung character ni Ken, di ba? So, lagi talagang Mm, kailangan may consultant kasi nga naman para accurate yung ano. Tsaka mas magaganda yung lines. Yeah. Kasi minsan Mhm. inaano rin niya, ini-edit niya din minsan eh, kapag Mhm. yung ano. Sinasabi naman namin, ito po yung mangyayari. So ito po yung ganyan. Para lang makuha niya yung grasp nung gusto Yes. namin patunguhan. Pero syempre, nakabangga dun sa actual na sinasabi ng doktor, kung ano pinag-uusapan nila, kung may, Mhm. kasi dapat totoong procedure yon. Dahil totoong procedure, yun na yun, kung paano nila gawin yun step by step. Aha. Going Mhm. back naman po sa ano no, casting and characters before the casting Mhm. itself. Yung mga other characters, paano nyo sila craft? Like of course, Moira, Zoe, tas si Robert, 'di ba? At saka ang pinaka-curious nga ako yung kay Doc Katie kasi especially in the beginning of the story, her character was really pivotal, 'di ba? Parang papasa na nga siya na Mm-mm. main cast kasi yung impact niya sa kwento, ang laki. Mm-mm. Yun, sa isang teleserye naman meron talagang kontrabida eh. Sila kasi talaga yung nagbibigay ng conflict. So, nakaano na talaga siya. Kumbaga, pag may character talaga, hahanapan mo talaga ng problema yung character na yun. And from that problem na naisip namin, doon bubunga yung mga other characters like gaya nga nito, ang problema ni Annalyn, wala siyang tatay or lumaki siyang walang tatay dahil ang tatay niya may tunay na pamilya. So, mabuborn parang ito, si Robert Tanyan. Si Robert Tanyan. Siyempre, dahil given na may pamilya to si Roberto Tanyan, merong asawa yan, merong anak. Ayun, si Moira Tanyan, tapos si Zoe Tanyan. Tapos, dahil ito yung mga taong nagbibigay ng conflict sa characters namin, binabangga namin. So, Mhm. nagtatagpo sila sa isang mundo. Yun, yung mga ganon. Tapos, syempre, pag nagtagpo sa isang mundo, nagkakaroon ng conflict. Tapos, Yeah. nagkakaroon din ng tension. Naka-plot po na si Moira talaga ang maging ano, parang pinaka main kontrabida. Kasi nung una, di ba, she was nice. Kaibigan siya ni Lynette. Mabait siya kay Annalyn. Mm, Talaga si Zoe yung malits. that is, kasi, hindi pa niya kasi alam kung ano yung mga relationships. Ah, ah. Kaya mabait naman siya. I mean, sakto lang. I mean, hindi naman Yeah. niya kailangan maging kontrabida sa mga taong to kasi wala namang dahilan. Nung nakita niya yung relationship nitong mga to sa asawa niya, doon na siya Yun nagkaroon na. ng reason to harbor ill feelings sa mga taong to. Yeah. Tapos yun. Mhm. Tapos syempre as the story progresses, doon nadadagdagan yun dahil lumalapit at lumalapit yung mga characters. And then the casting, meron ba kayong ano, parang cast in mind already? Then, sila-sila na rin ba mismo to? Like, was this really made for Jillian already? Or yun yun na siya na talaga ang magbibida dito? Or wala pa nung nagpipitch or nag-create kayo ng characters? Naalala ko kasi wala pa talaga. Ang Mhm. alam ko talagang nung na-approve yung concept, doon na talaga siya inisipan. Sino ang analin natin? Dapat bata to. Pero hindi super bata. Yung hanggang, sino ang nanay ni Annalyn? Tapos doon pa lang kami, wala pa talagang, o si ano na yan, Carmina na yan, si Gila na yan, wala pang ganun eh. Mhm. Kumausap pa ng mga tao eh. Bagay ba dito si ganito? Bagay ba dito si ganito? Tapos naalala ko pa nga, nag-pitch pa kami ng concept nito kay Miss Carmina. So it's up to her kung gugustuhin pa niya or hindi. Ang naalala ko may pinagpipilian before na Annalyn eh. May isa pa other than Jillian. Pati yung Zoe nga meron pang hindi lang si Hazel eh. Parang may Aha. pinagpipilian pa sila eh. Parang in-audition pa ata, parang gano'n. Yes. Pero mukhang ano, no? Talagang napunta siya sa mga dapat na Oo, sa mata. mag-portray. Yes, actually, thank God. Mhm. Napaka-crucial pa naman ng class. Ang isa kong ano talaga, Miss Jeng, si Che Kosho. Kasi
Siya yung isa sa Mm, mga mm, artista na magagaling, pero wala siyang pangalan sa'yo, di ba? Mapapanood mo lang mm, siya, ganyan. mm, Dito siya mm. talaga na Checo Show is a Yes. real name. Tapos talagang lumaki din. So, siya, Mm. ina-expect niya ba na lalaki yung character ni Doc Katie na magkakaroon siya ng impact na gano'n? Actually, hindi. Hindi. Hindi talaga. Nadala yun kasi ng galing ng artista. Tumatak kasi talaga yung performance niya. Yun. Tapos nung nakita namin, oh, paborito siya sa online. Sige, dagdagan natin ng lines. Sige, Yeah. lagyan natin ng art. Sige, dagdagan. As in, kasi usually naman pag nakikita din ng writers na magaling yung artista, talagang ginagawa ng paraan. Kasi sayang eh. Yun. Sayang naman kasi yung mga magagaling na tapos nandun lang sa gilid. So, big, ano yun? I mean, hindi lang sa abot kamay, ginawa na rin namin before. Na, oh, si Irma Adlaon, o dagdagan natin siya si, total, magaling naman. Yung mga Yeah. ganun talagang writer's prerogative na pag nakikita mo, dagdagan natin kwento niya, lagyan natin ng backstory, lagyan natin ng ganito. Ganun po. Yes. Mhm, Kaya kaya dapat, nagkaroon ng sariling life din si mm, Che. yun. Favorite ko si Doc Katie eh. Yung lalo na yung Galing, diba? at saka ang ganda nung transition niya from mataray siya to yung lumalambot Mm-mm. na siya kay Annalyn. Mm-mm. Mm-mm. Tapos tsaka niya Mm-mm. binigyan ng problema, 'di ba, ng sarili niyang Mm-mm. plot. Mm-mm. Yun nga Mm-mm. lang, ano ba yun, Yeah. Miss? Kasi 'di ba hindi na rin masyado siyang ngayon kasi nga nakafocus na yung kwento talaga sa family tree Mm-mm. ni Annalyn. So parang kumbaga natapos na din yung how do you call Mm-mm. this? Yung hindi naman na kwento, pero yung pinaka-pivotal part siguro ng storya niya. Mm-mm. Actually. Kumbaga na-exhaust na talaga namin yung character niya eh. Oo. Kasi ang character talaga niya is, hanggang doon lang talaga sa Apex dapat yun kasi ang chief press naman, kapag graduate na kasi si Annalyn into second year, at nag-first year neurosurgeon na siya, neurosurgery pala, mag-iiba na talaga ng chief press yun. In the medical field, ganun talaga. So, Oo. hindi na pwedeng si ano ulit, ah, si AP. Dr. Enriquez. Kasi kapag Oo. nag one year na pag nag one year residency ka na, gagraduate, tataas din yung chief press mo. Ay, either magiging consultant na siya, papapalitan ng ibang chief. So, Mhm. ang ginawa na lang namin, dahil naging medyo mas tumaas na siya sa chief press, pero kasi gusto nga siya ng audience, gusto rin namin siya, wag natin siyang sa Apex, bigyan natin siya ng ibang trabaho, which is either head of admin, pwede din siya maging consultant sa ibang ospital. Yun naman yung lifespan ng mga doktor. Either maging consultant ka, mag-iba ka, maging ganito ka, either or naman. Kasi Kaya siya lumipat sa East Ridge. East Ridge. Kasi nandun din si Annalyn. So, Oo. yun, kinabit lang namin siya doon. Mhm. At saka kaya Yun. pumasok din yung character ni Doc Patricia Menor. Mm-mm, mm-mm. Kasi siya na yung chief press ng neurosurgery. Mhm. Ang ganda rin ng character niya ni Doc Menor, yung lalo na pag inaano niya si Zoe, tinatabla. Oo, siyempre dapat lang, no? 'Di ba? Grabe. Okay, eto Miss Jeng, of course, yung proseso nyo talaga doon sa paggawa ng mismong show, no? So, paano yung an overview of the process of creating the story map ng paano nyo alam na ito na ang tatakbuhin at saka paano nyo minimarry na with what's going on sa personal na buhay ni Annalyn. Nandito naman siya sa Mm-mm. state na to while she is a doctor. Yung story map kasi, well, bago pa talaga magkaroon ng extension, let's say sa first season, meron na talagang story map yan. On the fourth week, ito dapat mangyari. On the eighth week, ito dapat mangyari. Poste yung mga Yeah. big events. Preferably every 4 weeks. Kasi per month yan. 4 weeks is 1 month. So, dapat in Yeah. a month may dapat mangyari either sa character o sa kwento. May mamamatay ba? May madidiscover ba? Lalabas na ba yung katotohanan? Ito kasi yung mga pivotal na plot movers kapag may namatay, kapag may na-discover na long secret, ganyan. That will move the story in a different direction. Yeah. So, yun. So, kapag na-extend kami, yung mga ito, na-move din siya. So, once meron kaming pivotal highlight, let's say, kunwari, dito dapat on the second month, dapat mahuli na si Moira. Kunwari, gaya nito, dapat by end of January, mahuli na siya.
Before that, syempre, you work your way backwards. Ano pang mangyayari bago mahuli si Moira? Syempre, leading to that. Dapat Mhm. ganito. Dapat lumabas na yung warrant of arrest by this week. Dapat makataka siya rito, pero mahuhuli siya dito. So, ganun yung, actually, para kang bumubuo ng puzzle. Yeah. So, inuupuan talaga yan sa isang matagal na meeting. Hindi man super tagal, pero matagal talaga siyang usapan, batuhan. At kung maganda mangyari, lagay natin to dito. Ay, hindi, move natin, ito palit natin. Ay, hindi pa pwede siya ma-discover, so ito ipalit natin. Pero dapat may mangyari, patayin natin de ganito. May mga ganun pag kami sa writer's Yes. room. Ganyan. So, ganun po siya. Medyo magulo at first, pero kapag nilalatag talaga siya, nagiging, ay, it's something na. Pero kapag pinapanood mo, syempre, parang mabagal. Kasi wala, hindi nararamdaman yun. So, yun. Pero syempre, Mhm. mararamdaman din siya pag papunta na dun sa highlight or sa main main plot mover, ika nga. Correct. And as we Masyado record bang tagal? this, ano na, 'di ba? Pahuli na si Moira kasi Yeah, umamin na si oo, oo, Nerissa. oo. So, So, mahahappy nandun na naman kami na sa mga isang, tao. oo naman. Ano tumagas ka sa amin, hindi na kami ibabash. Wow. Grabe, ito ay ang tagal na inantay ng taong Mm-mm, bayan na mm-mm, nanonood ng ano. mm-mm, Nakakatawa lang mm-mm, no, Miss Jeng. Mamaya ka pa rin to dapat i-open up. Pero kasi most of the comments manonood, even I feel that no na mm-mm. manonood na nga lang ako pag patapos na ganyan pero inaantay mo kung Ah, kailan ah, ah, ah. mare-resolve yung current Mm-mm, conflict lalo na mm-mm, kung yung mm-mm, as big as that, 'di ba? Na mm-mm, mm-mm. kailan ba talaga mahuhuli tong Moira na to? Ah, Buisit ah, ka, ah, ah, ah. ganyan. Hindi kasi basta-basta binibigay yung mga big plot movers. Hindi talaga siya lalo kung ganito may extension. Hindi talaga Mhm. siya. Pero syempre, we make it a point kung hindi mo siya i-release sa audience, ano ang kapalit na talagang makakahook pa rin. So kaya nandyan ang mga boys. Not boys, kaya yung nangyari kay Lolo Pepe, Ah, ah, yung ah, mga ah. ganon, yung parang syempre leading to that. Syempre andyan din naman yung, may mga iba pa rin namang mga other plots, ganyan. Correct. Hindi kasi syempre yung love story din ni Annalyn. Although, ano nga ulit, Ah, no? Na put on hold uli. Wala siyang love life ulit ngayon mm-mm. dahil busy naman ng ano. Ah, Ang galing din, no, Miss Jen? Kasi syempre, ang isang teleserye usually works talaga with the love stories, ganyan. Pero itong Abot Kamay, yes. yung nabubuhay ng, hindi mo kailangan maghanap ng kilig or what. Tapos, ang haba na ng tinakbo, di ba? I mean, from here and there, nagkaroon siya ng Puro mga iba-ibang mga patikim lang patikim lang, Mm. di ba? Pero ngayon nga, o kita mo, walang nag-iisip ngayon na naman na sino ba talaga makakatuluyan ni Annalyn. Pero dati Mm-mm. naging debate yan, di ba? Who, Mm-mm, among the mm-mm, boys. Pero ngayon sa sobrang hook nila or hook namin na paano na naman mare-resolve itong family issues na naman ni Annalyn. Wala tuloy na mm-mm. dead man naman ang love life uli. Oo. Kasi nga, syempre, yung sa priorities ng characters, unahin niya yung mas Oo. urgent, which is yung family issues. Magbabackseat talaga yung mga love angle. Pero syempre, nandyan pa rin yan. Hindi yan pakakawalan. Yes. Ang isa sa mga favorite plots of the early days of Abot Kamay, no? Yung ano talaga, yung Mandaraya plot. Yung mga Zoe Mandaraya, Annalyn, yung magkaaway sila, Oo. yung rival sila sa Mm-mm, mm-mm, medical school. So, paano na naisip Miss mm-mm. Jeng na gano'n ng conflict? Pag ganun kasi, kailangan na talaga namin idikit kung sino yung kontrabida kay Annalyn. Kaya dapat sa medical school pa lang, as in estudyante pa lang, meron na talagang patikim doon na dito pa lang, hindi na ka tayo okay. How much more kapag nag-work na tayo? Kaya para may impact kapag nagkagulatan, magkasama pa rin tayo sa work. Tapos at the same time, syempre dahil field work na talaga to, mas matindi yung pressure sa kanila. Hindi na kasi sila estudyante. Mas totoo na yung mga problema nila, Yeah. mga ganyan. Bumubuhay na talaga sila ng tao, yung mga ganon. So, mas nagiging yung tension nila sa isa't isa. Tapos pareho pa nilang gusto i-one up yung isa't isa. Doon nagiging mas marubdob ba? Kasi nga, Mhm. kailangan mong magbangga ng bida at kontrabida. Pero syempre, hindi naman namin ginagawang kontrabida for kontrabida's sake si Zoe. So, yun. Meron din kasi Oo. talaga siyang sariling kwento kung bakit niya gustong mag-aim ng mas mataas.
bakit gusto niyang i-one up si Annalyn kasi nga dahil legitimate child to, tapos siya pa yung matalino. Ano na lang ako. Mayroon din talagang mga, kumbaga, psychological reasons kung bakit ganito siya. Correct. Actually, yung Miss Jeng, favorite ko si Zoe eh. May sympathy nga ako talaga sa kanya. I mean, Mm-hmm. more than Moira, Yeah. mas sympathetic yung kanyang character. Tsaka Mm-hmm. nakakatawa yung push and pull nung mabait Mm-hmm. siya kay Annalyn. Tapos, pero kasi dahil rival niya, wala akong choice kundi maging masama talaga. Pero yung pinakalumutang yan, hindi pa nga yung sa kidnapan eh. Kasi di ba naging friends pa Mm-mm. sila doon eh. Yung Mm-mm. na-aksidente sila nung magkasama tas nabangga. Tas di ba inaaway niya si Annalyn kaya niya hinila sa sasakyan at nag-drive siya ng mabilis. Pero nung na-aksidente sila, lumabas yung concern niya kay Annalyn. Actually, marami pang mangyayaring ganyan na push and pull. Kasi medyo matindi na yung conflict din nila eh. So, Oo, murderer na si Zoe. Charot. So may iba ng hindi ko pa tawag i-reveal. dito. Basta yon. Medyo may ibang layer na ang character din ni Mm-mm. Zoe. And then of course, Miss Mm-mm. Jeng, marami pang mga kwento no sa Abot Kamay. Like the medical cases, how do you choose? On the next part of our kwentuhan about Abot Kamay na Pangarap, magkikwento naman si Miss Jeng tungkol sa mga medical cases na kanilang diniscuss sa show. Meron kaming isang medical case na PA siya ng isang beauty queen. Very shy girl. Tapos laging nabubunggo, clumsy siya. Yung pala meron na siyang tumor sa utak. Plus of course, never before heard trivia about Abot Kamay na Pangarap. Yung episode niya kasi talaga is just meant for a doctor na may morphine addiction. Hanggang dun lang. Okay. Pero parang nagustuhan ng audience yung dynamic ng away-bate. Yung sungitan na dynamic ni Annalyn tsaka ni Lyndon. And of course, the most important question of all, paano at kailan ba talaga magtatapos ang kwento ni Doc Annalyn at ni Lynette? Meron kaming bubuksang mga kwento pa na nakaka-excite din at nakakadagdag tension din sa mga characters niya. All that and more sa next episode ng Rewind, a Throwback Podcast. Be kind, be blessed, and never forget.